taglagas na ulan, gabi na, hari ng medisina at santo ng martial arts. Diyos ko, anong nangyayari? Basta manatili ka sa akin, ngayong gabi akin ka. Pero, AKO, Hindi mo kailangang managot. sabi ko bababa ako ng bundok para mag-asawa, pero hindi ko pa nakita ang magiging asawa ko. Nawala na agad ang dangal ko. Anong klaseng sitwasyon to? Kunin ang 50,000 at umalis. Ayo, kirang makira. Ginawa MOBA akong pangbayad? Ako, master sa medisina at martial arts. Akala mo 50,000 ang kapalit ko. Sige, may prinsipyo ka. Ayaw mo na, kunin ko na ito. Dagdagan mo, 50,000 lang. Ang baba naman ang tingin mo sa akin. Unang gabi ko ito kagabi. Wala nang tawad, 5 milyon. Kahit kiso, bawal bawasan. Ikaw talaga, masama ang ugali. Nakuha mo na, nagreklamo ka pa. Ayaw mong magbayad? Kagabi, ginulo mo ako. Maghihiganti ako. Ngayon gabi, ako naman. Sa panaginip mo, sinasabi ko sa'yo, kapag nanloko ka sa akin, hindi ka makakaligtas. Huwag kang gumalaw. Bakit huwag gumalaw? Miss, parang may malalakang sakit. Ang lason, nasa buto mo na. Kanino ka BA nakapagdalo? Ikaw ang may sakit. Ang buong pamilya mo may sakit. Osage, 3 tusok lang. Saka ang sekreto kong gamot. Siguradong gagaling ka. Talagang hindi na sumakit ang tiyan ko. Sino copy talaga? Sino AKO, hindi mo na kailangan malaman. Pero sasabing KO lang. Ang ganda talaga ng katawan mo. Tara. Itong 2 milyon, pasasalamat sa pagligtas kanina. Siguradong mahirap gamitin ang perang iyan. Baka mamatay ako bago magastos. Huwag mo akong idami. Pag walang problema, aalis ako. Kahit may problema ka, huwag mo akong tawagin. Hanggang sa hindi na tayo makita sa daan. Tara na. Ano ba itong nangyayari sa hotel lobby? Sabi magpapakasal pag-uwi ng bondo, pero hindi pa nakikita ang bride. Sa halip, nawalan pa ng dangal. Knight Family Mansion, Knight Chun. Master ka na sa medisina at martial arts. Magaling pa kaysa sa akin, ang head ng pamilya. Ang huling misyon mo ay palaganapin ang lahi ng pamilya. Ano? Palaganapin ang lahi. Tama. 9 na henerasyon ng Knight Family, isang tagapagmana. Hindi pwedeng magtapos dito. Narito ang 4 na marriage contracts. Hanapin mo ang isa sa kanila at magkaanak ka na. Ay, gusto kayo lang mag-earling medicina. Ayokong magpakasal. Dahil hindi na mapag-usapan ng maayos. Alam ko ng kaunti tungkol sa mga suntok at sipa. Sige, ako na pupunta. Ako na. Bastos na bata. Pumili na lang ng sino, kung sino ang napili. Pamilyang K, kung ganon, puntahan natin muna ang pamilyang P. Naku, sa pamalayang P may namate.
Sa pamilyang kay talaga may namatay. Noong nakaraang buwan, dumalo ako sa pulong na inorganisa ni Matandang Pei. Ilang araw, wala na siya. OMG. 10 taon ang nakalipas, nagkasakit si Matandang Pei, tapos may dumating na mahiwagang doktor. Isang gamot lang. Inahaba 10 taon ang buhay ni Lolo. Alam ko ang kwento. May balita noon, sinabi ng doktor sa huling sandali na pagkatapos ng 10 taon, kung buhay pa si Lolo. May darating ulit. Papahabain ang buhay niya ng 10 taon pa. Hindi ko sukat akalain, pumanaw na pala si Lolo Pio. Ginoo, parang ngayon ko lang kayo nakita. Sino po kayo? Ako po ang manugang ng pamilya Pio. Narito para magbigay respeto kay Lolo Pio. Ginoo, ang pamilya kaibigan ng Pio ay pulos mayaman, hindi kung sino siyang tao lang. Pwedeng basta-basta pumasok. Ginoo, sabi mo ikaw daw ang fiancé ng dalaga namin? Fiancé, Monsieur Wang, baka naloko ka lang. Ano ito? Sano ka bieha? Ni hindi mo kilala si Emar Zhao pero sinasabi mong fiang ka ni MSP. Sino ang nagpapunta sa inyo rito? Ange Ganyu. MS Pei. Sinabi ng bata na siya ang fiancé ni MS Pei. Fiancé daw. Ikaw pala SI, Pei Chianchian. Mukha namang maayos, pero medyo flat ang dibdib. Madam. Isang probisyanong mahirap, anong karapatan mo para magsalita na masama at dumisan ang pangalan ni Kian Kian? Totoo ang kasulatan ng kasal. Ano? Ahit totoo yan, hindi ko papayagan ang kasal na iyan. Hindi ikaw ang mag-decision, Miss Pei. Para sa atin dalawa ang kasunduan sa kasal na ito. Ano ang masasabi mo? Ngayong pumanaw si Lolo Yechen, wala akong pakialam sa kasal. Hinggil sa kasunduan. Pag-usapan na lang ulit sa ibang araw. Pagkatapos mawala si Lolo, maraming pagsubok ang Pei family. Bilang panganay, ang mapapangasawa ko ay dapat iyong makakatulong sa pamilya Pei. Lolo, tingnan mo ang pamilya ng iniligtas mo. Sino yan? Hindi tama. Buhay pa SI Lolo. Nightshen, anong gagawa mo sa tatikaw? Tingnan Montak, bumubuti ang lagay ni Lolo. Ito ba ang pambihirang paraan para buhayin muli ang patay? Grab. Ang haba ng kaayom. Delicado. Tout. Momento ng gulat. Lolo, parang umaayos ang lagay ni Lolo. Napansin ko, parang kumuwap siya. Lolo, Ito. talagang nabuhay ulit. Ang galing nito. Sa wakas makahinga na ako. Yichen, may utang na loob sa iyo ang pamilya Pei ko, babayaran ko ito. Hindi na kailangang magabala, Miss Pei, dahil umatras ang pamilya mo sa kasal. Tapos na ang ugnayan ng ating mga pamilya. Pagkatapos umatras sa kasal, ayun na ang bahala sa kapalaran. Pamilya Pei ang magdadala ng responsibilidad. Pamilya Yi, umatras sa kasal? Sino ang nagsabi na atras sa kasal? Manugang, huwag kang umalis. Huwag kayong magalit, Lolo. Narinig ko ng malinaw ang nangyari. Kapapalibing ko lang, tapos biglang umatras kayo sa kasal. Binibigyan ko kayo ng 3 araw. Kung hindi nyo mahanap si Yichen, Kaya ang lahat. lumabas kayong lahat. Tate, Kung alam ko lang na taga-pamilya Yi siya, hindi ko sana tinanggihan ang kasal. Naiintindihan ka o, Lolo. Pupuntahan ko si Yichen at ibabalik siya. Ginoo, ang halaga ng binili ay 13,144 na piso. Credit card o cash? Ano? Tawagin ang boss niyo. Tanungin kung sumasakit ang konsensya niya sa pag-operate ng ganitong negosyo. Aba, kapal ng mukha mo. Hindi nagbayad sa kinay. Tapos sinasabing madaya ang tindahan namin. Tao. Alika. anong gagawin niyo? Makontento ba kayo sa halaga ng pagkain? Pumunta kay GQU ng pamilya G, finance ko. Magano ang kailang? Sige, 7 na. Ang tagapagmana ng G Group, Miss G, Ikaw ang fiancé ni Miss G? AKO na. Ako si GQU. Kailan pa ako nagkaroon na fiance? Ito ang lalaki na may nangyari sa amin. Miss G. Hindi ba siya ang nang-abuso sa akin? Ikaw si GQU, ang alawa kong asawa. Sa Tian Hai City, Walabang Ibang GQU? Kung ganun, tama ito.
Tingnan mo, ito ang kontrata ng kasal natin. Talagang sulat ito ng lolo ko. Pero, hindi ko pwedeng pakasalan ka. Ano? Ikaw rin ba magpapawalang? Kahit hindi tayo pwedeng magpakasal, pwede ka mapanggap na boyfriend ko para tulungan ako sa pakikipag-date. Hindi bakit naman? Kasi wala kang choice. Bayarin ko na para sa kanya. Sige. Gayon, may utang ka sa akin. Sapat na ba ang dahilan? Hoy, ikaw na babae. May 5 milyon sa card na to. Bayad para mapanggap kang boyfriend ko. Pagkatapos ng date, dagdag na 10 milyon. Pagkatapos, dagdag pa na 1 milyon. Sajish, gagawin ko na ang pagpapanggap bilang boyfriend. Magpapanggap muna, tapos magiging totoo. Matalino pala ako. Automne Rhin. Ang aga mo naman dumating. Bakit ikaw na naman? Kamusta? AKO fiancé, Fiancé? Indi ba fiancé KNG Pay? Paano naging fayan ka ni Autumn Rain? Automne Rhin, ni loko ka ba NG ton tout? Hayaan mo, tutulungan kita na disiplinahin siya. Huwag kang maglakas loob. Sinumang dumidisiplina sa fianc ni Autumn Rain ay kumakalaban sa akin mismo. ang ganda ng asawa ko, grabe. Autumn Rain, magpapatawad ako. Basta tanggapin mo lang ang proposal ko. Burado na lahat ito. Ang laki ng diamond na to. Totu batu? Ibalik mo ang singsing. Worth 9 million too. Pag nasira to, kaya mo bang bayaran? Mukha naman peak. Nagdala ka lang ng fake para bulahin kami. Wala ka bang haya? Ano alam mo, provinciano ka. Peak BAO hindi? Subukan ko lang, alamin natin. Hindi mali. MR Zhao, nagdala ka ng fake gems para ma-impress ang babae. Nakakahiya ka naman. At ngayon, may nanglilibre pa rin pala. So, may problema pala ang kalidad ng mga diamante ng pamilya Zhao nyo. Ganito kalaking negosyo kapag kumalat ito bukas. Ang stocks ng Zhao Jufu Group nyo, malamang babagsak yun agad, di ba? QU, pakinggan ang paliwanag ko. Zhao Changwan, huwag ka nang manggulo sa akin ulit. GQU, isakripisyo mo ang lahat pa sa walang kwentang lalaking ito. Para lang makipag-away sa akin. Alam mo bang hindi niya magagamot yung sakit ng lolo mo? Baka magsisi ka pa sa huli at magmakaawa sa akin. Magmakaawa sa'yo? Managinip ka na lang. JQU, Sige. Pinili mo ito. Magante ka lang. Ingatan mo ang daan. Magaling ang galing mo kanina. Anahon lang ng kapuri. Gusto mo ba ng mas konkreto? Alis na AKO. Bakit ka pa sumusunod sa akin? Kung saan pupunta ang fans, doon ako. Night Chen. Kung pilitin, di matamis ang bunga. Alam mo naman siguro yan, di ba? Oy. Sige, pupunta na ako. Nobya, anong nangyari? Tumawag ang ospital. Sinabi nila na tinigil ni Yarzhang ang gamot ng lolo ko. May sakit SIG Taishan. Sa pasilyo malapit sa kwarto ng ospital. Chiu Yu Xiao Xiaonger Anaking Xiao. Kagabi pumunta ako kay Yarzang para kumuha ng gamot. Sabi niya ubos na. Zhou Changhuan, pinatitigil niya si Yarzang sa gamot. Pupunta ako kay Yarzhang para Qiu Yu, magbigay ka pa ng malaking halaga. Wala itong silbi. Tama, si Yarzhang ang namamahala sa ospital. Miss G, Gusto, Mo, Magpakazel kay Mr. Zhou. Ilan ga... Isang salita galing kay MR Zhao. Sabihin kay Dou Tanghuan na masama siya. Hindi magpapakasal si Qiu Yu sa kanya. May ibang Basta pumayag ako magpakasal kay Zhao Changwan. Tama ba, bibigyan mo ng gamot si Grandpa? Tama. Qiu Yu, hindi mo plano gamitin ang sarili mo para sa gamot, di ba? Tumawag ka na yan kay Zhao Changwan. Pumapayag ako. Sandali. Kayang-kaya kong pagalingin si Lolo. Ikaw ba? May lisensya ka ba bilang doktor? Kung mapagaling mo si Lolo, at tawagin kitang itay. Di ka kaapat dapat magdala ng sapatos ko. Nagpapantasia ka, maging apo kayo? Ikaw? Paano kita mapagkakatiwa? Siyempre, kuwet. Pakiusap, tulungan mo na kami.
Ito ang Ghost Hand 13 Needles. Naku, dumudura na itim na dugo si Lolo. Sabi ko na nga ba, hindi niya kayang pagalingin si Lolo. Lolo, guysing ka na. Ano nangyari? Ano nagising si J-Tation? Lolo, kumusta ang pakiramdam ngayon? Pakiramdam ko, puno ako ng lakas. Parang 22 o 30 pa lang. Sino ang nagligtas sa akin? Pamilya Yi, Asai-chan. Pamilya si Yechen? Ikaw si Yechen? Ayos. Kinausap ko ang iyong ama para sa kasunduang kasal na to. Tama ang ginawa mo, Ginoong G. Ayaw mo nang makipagkasunduan sa pamilya Zhao. Kailan ako pumayag makipagkasunduan sa pamilya Zhou? Buwitre ang pamilya Zhou. Ipagkakatiwala ko ba? Si. J-Taishan, hindi mo na ba ako kilala? Inuno ng pamilya Zhao. Hindi namin kayo palalampasin. Handa kaming sagutin kayo anumang oras. Lolo, huwag kang mag-alala. Ayusin ko ang tungkol sa kumpanya. Sa kumpanya, may tiwala. Pero ang kasal ninyo ni Yechen, kailangang pag-usapan. Lolo, babayaran ko ang utang ng pamilya G sa kanya. Pero maraming paraan para magpasalamat, hindi ba? Ano ba? Autumn Rain? Ano? Gusto mo ba akong mamatay ng ganito? Ikaw at si Night Chen, mag-usap kayo ng isang buwan. Kung di bagay, saka tayo mag-usap. Lolo, naiintindihan ko na. Miss G, ang tagal na natin hindi nakikita. Anong ginagawa mo dito? Inanggap namin ang bayad niyong Master Zhao, kaya natural lang na ayusin namin ang problema niya. Sumama ka sa amin. Huwag dayain si Autumn Rain. Saan nagmula? Malit na diwat. Lumayo ka. Xianger. Ang tatapang ninyo. Paano kayo makipag-away sa pamilya G? Genu Season. Kami gumagawa ng trabaho, kapalit ng bayad. Kung may sisihin, kayo lang. Pamilyang Season ang bumangga sa maling tao. Mga kapatid, bilis. Itali the Autumn Season para ay report. Kayo pa, galawin niyo ang fans ko. Gusto niyo mamatay. Zino ka, patang amoy piso, at nagtatapang-tapangan ka pa, mga kapatid, sirain siya. Autumn Season, kahit saan pa kayo tumakbo, hindi nyo malilikom ang buong pamilya. Akala nyo ba maliligtas kayo sa lolo nyo? Buong buhay ba? Anong pinagsasabi? Kung hindi ka sumama sa amin, sa lolo mo na lang kami kukuha ng kapalit. Huwag galawin si Grandpa. Susunod ako. Sige, pero bago umalis, kailangan kong gantihan ang ginawa sa kapatid ko. Basta mapatay mo siya. Siguradong hindi gagalawin ang lolo mo. Nanajanef ka. Walang hiya ka naman talaga. Nagawang mo pang saktan ang babae. Nakakahiya ka. Laging sinisira mo ang plano ko. Gusto mo talaga mamatay, ha? Yechen. Gusto mo talagang mamatay. Buti nakaiwas ka, ikaw talaga, gusto mo ng gulo. Huwag mong guluhin si Ginoo dito. Magpapahinga siya. Lalabas ako para asikasuhin sila. Mag-ingat kayo. Zugal na. Bro, bakit di tayo makagalaw? Night Chinai Cow. Sila? Ayo's calling BA? Ang sakit naman. Ginawa mo sa kanila. Ang kapangyarihan ng dakilang immortal. Aunting mahika ang gina. So, marunong ka gumamit ng Ang paghanap ng acupuncture point ng traditional na Chinese medicine at simpleng paglagay ng karayom. Ang sarap pala nito. Masamang Tao. Nandito ako para panoorin kayong magligawan. Bilisan, palayain niyo ako. Kailan ba ako kailangan mong pakialaman sa mga ginagawa ko? Ikaf. Huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Sinasabi ko sa'yo. Pag dumating ang boss ko mamaya, yari ka na. Ano ang balak mo? Gusto mong patayin ang asawa ko tapos gusto mong patawarin pa kita. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Magpakamatay ka. Ako ang magpapadala sa'yo sa kabila. MGI inutile. Ilang lalaki kayo para dukutin ang isang babae, pero hanggang ngayon walang balita. Balik, hanapin niyo sila. Hello, natapos na ang lahat.
Malas, may problema. May kakaibang tao. Si Tien at mga tauhan niya na kontrol ng taong yun. Buti nakatakas ako. Kung hindi, nahuli rin ako. Ano? Sa lungsod ng Tianhai, may naglalakas loob pang banggain ang Hongmen? Pupunta ko agad, tingnan natin. Sino ang ngalang takot na tao yan? Huwag kang masyado nagyayabang. Sinasabi ko sa'yo, pagdating ng boss ko, tapos ka na. Ganon BA? Interesado ako kung alin ang mas mabilis, boss mo o baril ko. Sino ang nanakit sa mga tao ko sa Honggang? Boss, dumating ka na. Binugbog niya kami hanggang di na makagalaw. Pagkipot ng ugat, maliit na kalokohan lang yan. Boss ing Honggang, Hong Xiaoyu, pinakiusapan ni Zhao Changwan na pakitunguhan siya. Ang tagal na di nagita, ang Xiaoyu. Mukhang Nasaan yung mapang-api sa inyo? Nandiyan lang. Nung makita ka niya, nagkubli agad sa likod ng babae. Hindi talaga siya tunay na Hong Xiaoyu, hindi ako nagpapakita dahil ayoko kang mapahiya sa harap ng mga tauhan mo. Yi Chen. bata. Dumating na ang tao para sa'yo. Boss Hong, ako lang ang may kasalanan dito. Walang kinalaman siya. Lumabang ka kinay Chen? Boss, baka nakamali ka. Siya ang nanakit sa amin. Ikaw ang binabanatan ko. Paano mo nasaktan si Chen? Ngayon, babanatan kita. Tama na, ineos kayo na sila. Hindi mo na kailangang maghanap ng gulo sa kanila. Dahil kay Chen, palalagasin kita ngayong araw. Umalis na kayo, Billy. Boss, hindi sa ayaw namin gumalaw, hindi talaga kami makagalaw. Dahil kay Hong Xiaoyu, palalagpasin ko na kayo ngayon. Umalis na kayo, huwag kayong istorbo dito. Alice, Night, sobrang formal mo naman. May gusto akong sabihin sa'yo. Itong dalawang to, may itinatago. Posible naman. bakit? Anong nangyari? Nung bata pa tayo, sabi mo papakazalan mo ako, tutuparan mo pa ba? Hindi ka BA Tamangi Daddy? Bakit nagbago isip mo? Ang tagal nating di nagita. Nalaw ka BASA kagwapahan kayo, pero sayang, hindi na ako interesado sa mga Paano ako naging astig na babae? grade ka, bayawani ka. Dalhin mo na ang mga bata mo para magpagaling. Pero, alam ka na. Balikana, sabihin kay Lolo Neos na Night, salamata sa'yo. pasalita lang BA ang reward, walang mas matindi, tulad ng lahat sa'yo na lang. Ito ang bayad para sa'yo. At saka, tungkol sa sinabi ni Lolo. Tinanggap ko na. Ang seryoso mo naman. Tatanggapin ko kahit pili. Kailan tayo uwi? Nakikiyasa lang, walang hiya. Tignan mo naman ang sinabi mo, malakas naman ako. Si Zhou Changwan BA, kapag nakalaban mo ako, talagang patay ka na. Mukhang bagong mukha ang kagalang-galang na bisita sa kasino namin. Kailangan lang magpasa ng verification. Maraming pera si Kuya. Dito po kayo, boss. Tawagin ang masamang lalaking si Zhou Changwan. Pasensya na, ano po ang kailangan nyo sa boss namin? Sinabi ko tawagin siya agad. Kapag tumagal, wawasakin ko ang kasino nyo. Opo, tatawagin ka una siya. Boss ng EIE room, may dumating na bigatin sa labas. Et dis-le ko un mot s'il y a para maglaro. Bakit ka pumunta sa akin? Yung tao, tinukoy hinahanap ka. Hindi maganda ang intensyon niya. Interesting. May naglakas loob manggulo sa pamilya Zhao. Sige, tawag ka ng tao, gawin ang dapat gawin. Opo. Sa akin. Bilisan nyo, kunin nyo para sa akin. Akala ka o sino, ikaw lang pala. Anon gayon? Ayaw mo na ng buhay. Lumapit ka dito para mamatay. Akala ka o sino, ikaw lang pala. Anon gayon? Ayaw mo na ng buhay. Lumapit ka dito para mamatay. Baliktad ang sinabi mo. Ikaw ang mamamatay ngayon. Sa teritoryo ko, naglakas loob ka pang umaksyon. Huwag alisin ang bigot ng tiger. Jinulo mo PA en Jazawakaw. Gusto mo talagang mamatay. Boss, okay ka lang ba? Down ang boss Nio SA Hospital. Baka, may pagay sa pa. Ikap, hintayin mo lang ako. MR Zhao, anak ng Zhao family, may 23 na baling buto pero hindi ito pinakamalu. Itulwa mo lang. Wasak na ang dalawang itlog ni Zhao Xiao.
Pwede pa abong gayuzan? Kahit maayos, baka maapektuhan ang pagmana ng lahi. Gusto ko gumaling. Huwag pabayaan ang angkan ng Zhao. Ginoong Zhao, wala po akong magagawa. Hindi ba ikaw ang bantog na manggagamot? Paano mo nasabi na walang paraan? Kung wala kang magagawa, mabuti pang mamatay ka na lang. Naalala ko, si Ginupei ay nagbalik sa dati matapos makahanap ng isang dakilang doktor. Kung mahahanap natin siya, malay mo, mabuhay muli ang dakilang doktor. Ano ang pangalan niya? Nasaan siya ngayon? Si Mr. Zhao ay mahusay na doktor, bihirang makita at mahirap makausap. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin ang doktor. Bibigyan ng 1 bilyong gantimpala ang makakahanap sa kanya. Oh, Lungwei, ang pamangkin mo ay binugbog. ano? Ilang ta? Magtatawag ako ng tao. Narinig ko isa ang gumawa. Hindi niya kinuha ang buhay ng anak ko, pero nagdala ito ng kapahamakan sa pamilya Zhao. Alaman mo. Tingnan ang mga nagdaang Sino ang nakagalit kay Chang Juan kamakailan? Walang makatakas. Mangahas na kalabanin ang pamilya Zhao. Ay direktang kalaban ng King Longgang. May balita ako, Kiyu. Pagpag SI Zhou Changhuan, hindi na siya mang-abala. Saan galing ang balita? Tignan mo lang ang balita. Todo na, babag siya. Sino kaya ang may malasakit na tao? Chiyue, SA Tinjin MOBA SI Yechen? Yechen, may gusto akong sabihin sa'yo. May kasama na siyang gayon, parang wala siyang panahon para sa ganyan. Nagseselos ka BA? Hindi naman. Layo-layo, naririnig pa pangalan pinag-usapan nyo. Sino ang nakamiss sa akin? Anong nangyari kay Naichen? Bakit prodigo ka? Ikaw ba, binugbog ng iba? Anong nangyari kay Naichen? Bakit dugo ka? Binagbag ka BA? Sino makakatalo sa akin? Nagkakatay ako ng baboy para sa lolo sa palengke. Salbahe. Wala kang sinasabing totoo. Sino ang nagpabad trip sa asawa kayo? Oo naman kayo. Magpakatapat ka. Sino kasama mo kagabi? Ginawa mo? Wala talaga. Iniisip mo na natulog ako kasama ang ibang babae. Sino ba namang nagilala? Wala kang pakialam, ha? Sabihin mong ka, sino yung babaeng nagpasama sa'yo kagabi at may sinabing sikreto? Asawa kayo nagseselos. Mahal, asay hong xiaoyu, kababata kayo. Seryoso ba? Kaibigan mula pagkabata. Noong bata siya, dinala siya ng katay niya sa tatay ko para magpagamot. Alam kayo, Hindi ka nagali, DBA? Nagturo ka ba kay Zhao Changwan ng leksyon? Paano mo nalaman? Akala kayo utake mo puro dibdib. masama ka. Dahil tinulungan mo si Kiyu na disiplinahin si Zhao Changwan, di na kita papansinin. Ang Zhao family ay suportado ng pinakamalakas na grupo sa Qianhai City, ang Green Dragon Gang. Inisip mo ba ang Ang galing ko kaya, walang makakatalo sa akin. Pero ikaw, bantayan mo rin ang pamilya Zhao nitong mga araw na ito. Masama ito, MRJ. Nagkaproblema ang lahat ng karaop ng kumpanya. Bumagsak ang stocks ng 6 na puntos sa isang oras. 6 na puntos at mag-isip ka ng paraan, bilis. Masama na, nagsimula ng gumalaw ang pamilyang Zhao laban sa atin. Nasa panganib ang G-Group. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Zhao Bin at magmamakaawa. Hindi ko hahayaang masira ang kumpanya. Kung may tiwala ka sa akin, ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na to. Wala kang kinalaman dito. Ako na ang bahala. Chiyu. Wala akong kinalaman dito. Miss G, 10 taong hindi kita nakita. Anong nakapagpasya sa'yo na bigyan ako ng regalo? Uncle Zhao, hindi mo iniisip na ako ang may gawa sa nangyari kay Mr. Zhao, di ba? Miss G, iniisip mo bang ang problema ng G-Core ay gawa ng pinapunta ko? Uncle Zhao, wala akong alam sa nangyari kay Mr. Zhao. Ano ang kailangan ko gawin para palampasin mo ang G-Corp? Miss J, nandito ka ba para magpakambaba o magtanggi? Nakikiusap ako, Uncle Zhao. Halayain mo ang G-Corp. Kung may kasalanan, ipasa mo sa akin, gagawin ko siyang pira-piraso. Kung ang anak ko ay maging biktima, ikaw ang magpapakasal sa kanya. Bibigyan kita ng 3 araw. Kung walang maayos na sagot, tapos na ang J-Corp. Chiyu Aos Kalang BA? Halga. Kinibo. Inaapi ka ng pamilya Zhao. Sabi niya, may 3 araw akong hanapin ang salarin para maligtas ang kumpanyang iniwan na ama ko. Hindi mo ito tinanggap, di ba?
Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang resolbahin ang pamilya Zhao. Huwag mo na kangalihin pribye, ganito na nga ang sitwasyon ng kumpanya. Paano kung galawin ka pa ng pamilya Zhao? Nasa banyo ka ba, bata? Bakit bigla mo akong tinawagan? Ang plano ng anak mo para sa pagpapalawak ng pamilya ay medyo nainis. Kailangan ng tulong. Sabihin ko lang, kung tungkol sa pera, wala akong kahit isang sentimo rito. Tay, hindi ako humihingi ng pera. May konting problema lang ako sa panliligaw. Huwag ka nang magdra. Kilala kita. Sige, sabihin ang problema. Hindi ako ang problema. Si Zhao ang manggugulo sa asawa mo. May backer ang Zhou family. May suporta mula sa Blue Dragon. Isang maliit na grupo sa ilalim ng lupa. Ako na lang ang di lumalantad. Narinig kong nasa tiyan si Tikanaro. Isang araw, sinabi niyang gusto na magretiro para hanapin ka. Chinchong, iyong batang sunod ng sunod date. I-assign siya bilang temporary head ng Shanghai Security Bureau. Darating bukas ng gabi. Salamat, tatay. Ginoo, naimbestigahan na ang pamilya Zhao. Noon, ginamit nila ang pangalan ng mataas na opisyal para sa kalokohan. Ngayon, ang opisyal na iyon ay tuluyan ng kumalas sa pamilya Zhao. Bahala ka na dito. Bakit mo nilabas yan? Ibenta mo yan, makakaraos pa ang kumpanya ng kaunti. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Tingnan, ang chairman ng Zhao Group. Dahil sa ulit-ulit na pag-upa ng mamamatay tao, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakulong. Ang kanyang ari-arian ay konektado sa iligal. Paano nangyari ito? Tumaas na ulit ang presyo ng mga share. Basta nandito ako, walang problemang di masosolusyonan. Ikaw nakahanap ng ebidensyang nagpabagsak sa pamilya. Oh, paano? Hindi mo ba naiisip na sobrang astig ng asawa mo? Gusto mo ba akong gantimpalaan? Salbahe ka. Pwede mo ba akong samahan sa isang lugar? Saan naman? Sa kamabiye? Ano ang naisip mo? Gusto kong samahan mo ako sa puntod ng magulang ko. Ah, kaya pala dadalhin mo ako para makita si Bayenan at si tatay ng asawa. Salamat sa pagsama mo sa akin. Gayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni Papa at Mama. Papa, Mama, nandito ako. Miss na Miss Keo. Huwag ka nang umiyak. Malulungkot sila kapag nakita kang malungkot. Boo. Papa, Mama, napangalagaan ni Yecheng ang kumpanya. Huwag kayong mag-alala. Papa, Mama, alagaan ko si Kiyu para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Kiyu. Mukhang uulan na ng malakas. Tara na. May naghanap sa'yo. Ang isa ko pang nobya. Pei Qianqian. Yecheng, sa wakas nakita. Yecheng, sa wakas nakita. Saish, anong problema? Yeching, Pasen Sie na Hindi ko sinasadya noon. walang problema. Hindi ko inisip yon. Yecheng, gusto ni Lolo makilala ka. Sama ka sa akin pawi para magpakilala sa Wait, matutulungan si Lolo tanggalin ang pilak na karayom sa ulo niya mamayang hapon. Toto. Siemper, kailan ba kita na loco? Hihintayin kita. Ang casual mo naman, may umaabuso na naman sa akin. Pero sasabihin ko sa'yo, imposible ang meron sa atin. Huwag kang magkaroon ng masamang balak sa akin ha. Tapos na ang trabaho. Bakit, nagseselos ka ba? Huwag mong sabihin, ang ganda mo talaga sa ganitong itsura. Gusto mo ba mag-ayos muna bago magsalita? Ang gwapo ng mukha kong to. Sinasabi ko, siya ang di sinasadyang nakabangga. May nawala ka ba? Tara. Ano yan? Mamaya ng hapon. Pupunta ako sa bahay ng Pumunta ka. Anong kailangan mong sabihin sa akin? pupunta kay Matanda Pay para i-cancel ang engagement. Loyal AKO, sa'yo lang nakatuon. HMP, tara na. Idigil mo na yung baladas mo. Ginuupe, kunin ang mga bagay na to. Ang dahilan ng pagpunta ko ay magpaalam na hiwalay kay Peiki. Ano? Hi Valay? Yechen, matindi na ang pagsaway ko sa kanila. Pinagsabihan ko sila na humingi ng sorry sa'yo. Huwag kang padalos-dalos, huwag kang makipaghiwalay. Anong hiwalay?
Yechen, matindi na ang pagsaway ko sa kanila. Pinagsabihan ko sila na humingi ng sorry sa'yo. Huwag kang padalos-dalos, huwag kang makipaghiwalay. Jinupei. Hindi ako gali. Pero ang usaping pag-ibig ay hindi dapat ipinipili. Sa huli, kami sa pamilyang Pei ang nagkulang sa'yo. Kung may problema ka sa hinaharap, isang tawag lang. Pamilya Pei, handang magbigay ng lahat kahit buhay. Salamat, Lolo. Kian, mag-usap kayo ni Yechen ng mayos. Yichen, hiniwalayan mo ba ako dahil sa babaeng yon? Ew. Maganda kasi ang katawan niya. Yichen, maganda rin ang katawan ko. Gusto kita. Gusto kong magpakasal at magkaroon ng maraming anak sa'yo. Hindi. Wala akong nararamdaman sa'yo. Todian, hindi type. Pero, Walang pero. Kung magpapatuloy ka, baka maging magkaibigan na lang tayo sa huli. Opizina. Ang mga bagay sa pamilya ni Pei naayos na. Neos na, inawalang bisa ang kasunduan sa kasal kay Pei. Yung mesa na puno ng titulo ng ari-arian, hindi ko tinignan. Talagang bihira yan. Anong ibig mong sabihin? Masama, Chairman. Si G yung strike? Ano? Si Giyong, CBA yung tayo na mo? Tama, hindi ko akalain ng bilis ng kilos niya. Ako na ang bahala, isang tawag lang yan. Chun Chong, nasa Tianhai City ka na, DBA? Punta ka agad dito at magkita tayo. GQU, tingnan Montag naman ang sarili Montag. Ilang araw pa lang, nagulo mo na ang kumpanya. Mula nang maging sika, ang kita ng hotel natin. Tuloy-tuloy ang baba. Kung ganito pa rin, baka puro hangin na lang kakainin natin. Ang dami pang negatibong balita, magulo ang stock market. Ngayon nagwelga pa ang mga empleyado, bumagsak ang stocks ng 3 puntos. MSG, bigyan ng paliwanag ang shareholders sa harap natin. Kahit mataas ang porsyento ng shares mo, Sa kumpanya pinakamarami, pero hindi ibig sabihin huwag mo kaming idamay sa kamalasan mo. Tito, ano ba talagang gusto mo? Gusto mo bang makita ang kumpanya ng mga G na mag-collapse bago ka masyahan? Ngayon, gusto man o hindi, alis ka sa kumpanya ng mga G. Ibigay mo na ang kapangyarihan mo. Ang lahat ng ito. Tapos na. Hindi pwede. sinasabi ko, kayo. Ang ingay nyo talaga. Ikaw ang fianc ni GQU na walang kwenta, hindi ba? Sino ang walang galang sa boss ko? Kaninang tao lang tinawag ang batang iyon na boss. Director, PA, sinandito? Kayo ba ang nagkakagulo dito? Hindi, nakikipag-usap lang kami sa chairman tungkol sa shares. Jiyong, Menag reportu mangap KNG Suol. Sumama ka sa amin. Ano? Kayo. Sino pa sa inyo ang gustong palayasin ang asawa ko sa kumpanya? Isang babae lang, ginulo niya ang buong kumpanya. Ang kapal naman, oon ga. Ayaw mo ba na magalang na usapan? Gusto mo ng parusa? Kung ang mga matanda ay hindi malinis, magpapalit kami ng bagong dugo sa kumpanyang Jishe. Tama ba, Xiangzi? CG yung dadalhin palabas. Sa gustong manatili, tataas kita ng 20%. Sa aya. Pwedeng mag-sign ng resignation agreement. MRG, susunod kami sa'yo. Ganon din ako, Mr. G. Mga walang kwentang tao kayo. Dalhin ang tao palabas. Magpapahanap ako ng pinakamagaling na abogado. GQU, babalik PA ako. Monsieur G, bahala ka namin na. Alis na kami. Kuya. Ate. Sino ang ADMO? Nahiya SIA, huwag magtaka. Ang kasalanan ni Jiyong, mukhang buong buhay niya sa kulungan. Uwi muna ako para asikasuhin ito. Pagbutihan mo ay. Siege. Anong nangyari? Tinatawag tayo ni Lolo para kumain sa bahay. Salamat sa pag-aalaga kay QU. Halika. Lolo, kailangan kong gawin ito. Night-chan, salamat asay ayaw. Huwag ka nang magpasalamat sa akin. Madilim na, ipinaayos ko na ang kwarto. Mamaya, dito na kayo manatili. Hindi yara maganda. Baka kalingin namin. Sige. Lolo, isa lang ang kwarto na nakahanda. Ano naman? Hindi naman ito ang unang beses. Bakit? Ayaw MOBA? Autumn Rain, lazing ka BA? Ayokong pagsamantalahan ka. Ayaw MO?
Payag AKO. Kifyu, bakit bigla kang nagbago ng isip at pumayag na makasama ako? Ang dami mo nang natulungang problema nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam ko. Mukhang masarap talaga ang kasama ka. Ulan ng taglagas, iligtas mo ako. Bakit siya nandito? Siguro may emergency. Pumasak ka. Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras, Sianger? Sinayar kayo biyang moment nayo? Alam mo rin. Sana may mahalaga kang sasabihin. Hinahabol kami na 8 ko kasama si Lin Xiaodong. Sino BASI Lin Xiaodong? Fiancé ni Xiangyue. Panjit SI Lin Xiaodong? Nakakatakot siya. Hindi pangit pero masama ang ugali. Natatakot ako baka mapahamak ako. Kung ayaw mo, bakit hindi na lang i-break ang engagement? Si Lin Xiaodong, panganay ng Lin Group, isang multinational company. Ang niya gahaman, kaya di ako pakakawalan. Ang pagkakataon sa kasal na ito. Night Chin magpanggap ka bilang boyfriend kayo. Kaya kong bayaran. Ayoko, ang dignidad ng isang lalaki ay napakahalaga. Mukhang hindi ko na talaga maiwasan ito. Chen, paano kung sumang-ayon ka na lang kay Xianger? Sasabihin ko sa'yo, yung Lin Xiaodong na yon, wala talagang kwenta. Kapag si Xianger ang napunta sa kanya, sira ang buong buhay niya. Kung hihingi ka sa akin ng tulong, pwede ko namang tanggapin. Pero ano man ang sabihin mo, papayag ako. Ikaw ang nagsabi niyan. Si Xianger. Pumayag siya. Lin Xiao, si Xiang yung batang iyon, darating siya mamaya. Sabi niya izasama niya yung nobyo niya mula probinsya. Isang mahirap na binatang taga-probinsya. Tingin ko, kahit ang isang daliri ni Lin Xiao ay hindi niya mapapantayan. Si Xiang upang iwasan ako, pumili ng mahirap na binata. Nagulat ako, kaya gusto kong makita. Anon gabi ang ginawa niya para tuluyang mabihani si Xiang. Isa lang naman siyang batang taga-probinsya. Bakimo siya papansinan, Lin Xiao? Second miss dumating sa hotel, kasama batang taga-probinsya. Gusto mo bang ipabali binti niya at itapon? Yung mahirap na binata, siguro hinding-hindi siya nakarating sa ganitong lugar buong buhay niya. Saktong dating, ngayon, ipapakita ko sa kanya, kapag nalaman niya ang totoong pagkatao ni Xiang. Hindi na siya magkakaroon ng masamang intensyon sa kanya. Chen, tisin mo ang sasabihin ni Ed mamaya. Takit ka, SA, 8 mo na tigre ha? Hindi mo alam kung gaano nakakatakot ang Fiao Clan. Ang kakayahan mo ay wala kang laban. Sige. Pasilyo ng hotel. Malugod na tinatanggap ang ikalawang dalaga. Ang laki naman ng preparasyon. Ineos and I 8 ang bodyguard para tukutin ka. Chen may oras pa kang alis ka. Anong sinasabi mo? Bagong manugang ang dumalo sa bahay ng bayanan, syempre may nakahanda dapat. Masarap inumin at pagkain. Kahit pek akong manugang, pwede akong kumain. Pero, Huwag kang mag-alala. Kahit isang araw lang kitang kasintahan, walang makakapilit sa iyo na gawin ang ayaw mo. Kahit sino pa yan. Hindi ko akalain, isa ka pa palang bihasang mandirigma. Uncle Huang, huwag mo siyang pahirapan. Dalawang senyora, mukha lang namang palaboy itong binata. Bakit Montag pa siya isinama? Uncle Huang, bantayan bang gengga mo? Si Silan ang kasintahan ko. Wala kang karapatang magdikta. Dalawang senyora, nasa loob si Ginoong Lin, gusto mo bang ipadala ang yang nobyo mo para mapahama? Bakit sa Lin Xiaodong dito? Ikaw si Ginoong Yi, di ba? Kung may utak ka, umalis ka na ngayon habang may pagkakataon ka. Baka mapahiya ka, Tito Huang, magandang araw. AKO SIE Chun, live-in boyfriend and I Xiao Xianger. Bata, manit ka. Dapat ganyan sa kabataan, may tapang. Pero kung ignorante ka, hindi mo na alam kung ano ang nasa taas o baba, iyan ang kahangalan. Tama pong sabi ni Tito Huang, kapag wala kang pakialam sa kung ano ang nasa taas o baba, iyan ay kahangalan. Hindi pwedeng maging totoo ito. Bata pa siya, pero ang lakas niya ay higit pa sa akin. Kaya pala, ang hindi nakakaalam ang taas. Ziga, ay ako. Dito po sa banda rito. Bango, sa wakas dumating ka rin. Ako at ang ate mo, ang tagal ka naming hinintay. Walang kwenta. Maski simpleng bagay, hindi mo magawa. CSI Night Chen.
Bongo, baki hindi mo man lang binati si yung master lang? It's siya ang boyfriend kayo asay Night Chen. Magandang araw po. Sino ng et mo? Sa hitsura mo pa lang, hinibagay kahit pagiging janitor dito. Oo nga, lalaki na nga, nakatira pa sa hirap ng babae. Wala ka na bang kahihiyan? Bango, basta pumayag ka lang napakasalan ako, siguradong. Sa buhay ko, kain na masarap, inumin na malakas, tamasahin ang kayamanan. Ilagay mo sa harap ko ang bundok ng ginto, hindi kita papansinin. Ang mahal kayo lang ay asay Night Chen. Xiao Chiang'er, bibigyan ulit kita ng huling pagkakataon. Basta pumayag kang magpakasal sa akin, ibibigay ko sa'yo ang 40% ng shares ko. Lin Fiaodong, huling beses kong sasabihin, hindi ako magpapakasal sa kagaya mong walang kwenta. Bilisan mo't humingi ng tawad kay Lin Xiao. Wala kang mali, isa siyang walang kwenta. Hindi ako Xiao Xianger, ginagawa kitang spoiled, gusto mo bang giganyan na lang? Xiao Xianger, para sa kabutihan mo ito. Ang kobreng lalaki, walang pera, kapangyarihan, anong kaya niyang ibigay sa'yo? Saan ba siya ihahambing kay Lin Xiao? Xianger. Isa siyang taga-baryo lang, ang pamilya niya ay may ilang hektaryang lupa. Pero itong si Lin Xiao, isa siyang kilalang tao sa Forbes. May bilyon-bilyong yaman, siya ang susunod na tagapagmana ng Lin Group. 8, mayroon na akong nobyo. Ngayon, kahit igapos kita, iuwi kita, walang argumento. 8. 8. Hindi ko gustong makialam sa problema ng pamilya ng iba. Pero dahil itong babae ay nagbayad sa akin para maging nobyo niya sa loob ng isang araw, kailangan ko ngayong ipaliwanag ang mali sa iyo. Dahil binayaran ako ni Chiang'er, ganito na lang. Ako. Bibigyan kita ng 10,000, kunin mo agad at umuwi ka. Hindi ba bilyonaryo ka? Ito lang talaga ang mabibigay mo. Kunin mo yung pera at umalis, huwag kang istorbo dito. Lin, balak mo bang bilhin si Xiao Chiang'er sa halagang 10,000? Pasensya na. Ang babae ko, kahit magkano, hindi ipinagpapalit. Ano, kulang ba? Magbanggit ka ng presyo. Ilan ang babae sa pamilya mo, Lin? Magaganda, akin na. Mag-alok ako ng 20,000. Ano sa tingin? Ano yang sinasabi Montag? Gusto Montag bang mamatay? Kanina mo yan, kapag sinuka mo, apakainin kita ng dumi. Night Chen dahan-dahan lang sa pakpalo. Patay ka na, hahanap ng tao para tapusin ka. Chulong, Tito Huang, bilisan mo at iligtas siya. Mr. Lin, ayos ka? Bilisan. Tito Wang, turuan siya. Mr. Knight. Dalagang Pangulo ay inaayos usaping pamilya ng Chiao. Mas mabuting umalis ka hanggat maaga. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging magaspang ako sa'yo. Sino ako para maging dayuhan? Boyfriend ako ng pangalawang anak niyo. Tito Huang, tapusan mo siya. Ano pa hinihintay mo? Sige, kumilos ka na. Paano nangyari ito? Akala ko ang lakas mo ay medyo mas mataas lang kaysa sa akin. Hindi ko inaasahan, sa mga kamay mo, para lang akong langgam. Alam mo na, bakit hindi ka pa umalis? Huwag isipin na dahil talo mo si Chong Huang sa suwerte, tataas ang tingin ko sa'yo. Yi Chen, magaling kang lumaban, ha? Sinasabi ko sa'yo, maraming bihasa sa paligid ko. Kahit sino sa kanila kaya kang pabagsakin. Ang dami mong sinasabi. Pag hinimatay ka, sigurado akong titigil ka sa kakadakdak. Tigil. Sinasabi ko sa'yo, tinawagan ko na ang Big Boss. Kapag ginalaw mo pa ako, mangyayari lang ang pagpatay at papakulong ka buong buhay mo. Huwag saktan siya Night Chen, hindi kayang kalabanin ang pamilya Lin. Malaki ang sinasabi mo. Gusto kong makita kung mas magaling ka kaysa sa aking kapatid. Night Chen alas Teo, may koneksyon ang pamilya Lin, di sila pwedeng kalabanin. Walang problema. Akala mo lang ikaw lang ang may suporta. May matibay na backer din ako. Night Chen, isang hamak na mahirap ka. Anong klaseng suporta meron ka? Sasabihin ko sa'yo, isang salita ko lang. Kaya kong buwagin ang buong pamilya mo. Lin Xiaodong, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng may mas magaling pa sa mas magaling. Ama, kailangan ng tulong.
Kung may sasabihin ka, Lin Xiaodong, sinabi ng pamilya Lin sa Kyoto na bubuwagin ang Knight family. Wala akong problema doon. Ang punto ay hindi kanya ginagalang, hindi ba? Ikaw naman, simple lang tu. Ayaw mo nang ayusin sarili mo? Bakit pa kailangang idamay ako? Kasi si Lin Xiaodong gusto makipagpaligsahan ng koneksyon. Kaya ginamit ko na ang pangalan mo para saglit lang siyang may taguyod. Ang pamilya Lin sa Kyoto, kailangang turuan ng leksyon. Gamitin resources ng samahan. Huwag nang gisingin ang iba, pero dapat malaman ng matandang Lin na si Lin Xiaodong ang may kasalanan. Pinakialaman niya si Chen ng pamilya natin. Lin Xiaodong, maginte, darting na ang magayo sa iyo. Tama, ano ang pinapakita mo? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Tumatawag ka pa sa mahirap mong tatay. Nagpapalambalikan ka kapag patay ka na. Zayang, nagbigo isip ka o. Kahit sinong may kinalaman sa'yo. Kahit pamilya mo man o kaibigan mo, walang matitira. Saish, tumawa ka pa. Tingnan natin hanggang kailan ka tatawa. Nakahanap ka ng katapat. Xiang ang lalaking pinili mo, maanghang ang salita pero walang laman. Kung ngayon ka pa hihingi ng tawad kay Yang Master Lin, baka may pag-asa pang maligtas ang buhay mo. Hindi ko dapat na idiniin si Chen sa gulo nito. Hindi na kailangan. Hello, Lolo. Lin Xiaodong, nasaan ka? May kasama ka bang isang batang lalaking may apelyidong Ye? Lolo, paano nyo nalaman? Zia ang inagaf ang asawa niyo. Papunta ako, manahimik. Walang hiya ka. Wala kang kwenta, bakit di ka nalang mamate? Tumalon ka na lang mula sa pinakamataas na palapag ng hotel. Kung buhay ka papagbalik mo, papatayin kita. Hindi. Lolo, magpakalma kayo. Ano maling ginawa ka o? Buhay mo hindi na kontrolado. Kung di mo makuha kapatawaran ng batang iyon, buong Kyoto negosyante, babaliktad laban sa pamilya Lin. Ang mga kapamilya ng Lin ay magiging una pang hindi magpapatawad sa'yo. Lolo, baka mali ang inisip niyo? Isang mahirap lang siya, ba't kayo tako sa kanya? Ang presidente ng United Chamber of Commerce ay apelyido rin na Yi. Lolo, ang ibig mo bang sabihin na ang suporta ni Chen ay ang United Chamber of Commerce? Chen, kanino ka ba tumawag kanina? Lin Xiao, arang sinabi mo yata kanina na walang lulusot, kahit ang pamilya o mga kaibigan ko. Tama ba eh? Hindi ko sinabi yan. Hindi. Kanina, sinabi ko lang sa pamilya ko ang huling habilin, ayon sa mga sinabi mo. Lin Xiao, ano ba ang pinag-usapan ninyo? Itong batang ito, ninakaw na nga si Xiang tapos sinaktan ka pa. Ngayon, apusin na natin siya. Anong Tumahimik ka. Lin, anong ibig sabihin nito? Lin Xiaodong, huwag kang masyadong sumobra. Tingnan ko kung sino ang nagtatangkang manakit sa kaibigan ko. Xiaodong, nandito ako para tulungan ka makaganti. Kanino mo balak magiganti? Ginoong Ye, kayo pala. Ginoong Ye, maling pagkakaintindi lang ito. Ito, maling pagkakaintindi lang. Possible kayang tunay na may malakas na backer si Yi Chen. Baka may lason ang sigarilyo ni Secretary Jai. Aparating na si Kiang, hayaan siyang magsuri. Kapag nasigurado ni Kiang na walang lason, saka ko susubukan. Marye, may maling pagkakaintindihan. Huwag pahirapan ang sarili mo. Si Director Chen ay abala sa maraming trabaho. Para sa ganitong bagay, hindi sulit. Ano ba? Bakit kayong lahat nagpapalakas sa pobreng to? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Kuya, Kuya, kung nanggugulo sa'yo, sabihin mo sa akin. Palagi akong nandyan. Bakit tumawag ng iba? siya ang nakikipagpaligsahan sa likod ko. Bahagyang itutulad ko rin. Sino siya? Hello, ako si Chen Qiang, Director ng Security Bureau ng Shanghai City. Kuya, Kailan mo naman ako bibigyan ng bagong hipag, ha? Paano naman nakilala ng batang to ang hip? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Unahin mo muna yung mahalagang bagay. Ji Yusheng, hinihinalang sangkot sa korupsyon at suhol, at Lin Xiaodong Ay hinihinalang nanuhol sa mga opisyal at nagplano ng pamamaslang. Si Xiao Zili, Ay hinihinalang ng gulo sa merkado. Sumama kayo sa amin para sa investigasyon. MJ Atao, Xianger, ate mo ako. Tulungan mo ako. Noong pinilit mo akong ipakasal kay Lin Xiaodong, inisip mo ba na ikaw ang kapatid ko? Jinongi, sorry, maling akala ko. Di ko alam na ikaw pala ang pinakamalakas naming taga-suporta, lalo na ni Xiang. Pwede bang patawarin mo na ako? Pakiusap ko na.
Ang kaso ni Xiao Zili, pag-aalan muna bago hulihin. Boss, dadalhin ko muna ang tao para maimbestigahan. Dalang siya. Siang pasensya na, kasalanan ko. Nakalimutan ko ang ating samahan bilang magkapatid. Hindi na kita pipilitin na magpakasal sa pamilya Lin. Sana gawin mo ang sinabi mo, at ngayon ayoko kitang makita. Sige, alis na ako. Alis ako ngayon. Mukhang magbabago ang kapatid mo sa hinaharap. Maraming salamat sa ginawa mo ngayong araw. Nasa loob ang 10 milyon. Tayo, nasa labas ako, paano makakahanap ng 10 milyon? Wala kang intersese, Karanyan. Kung gusto mo akong pasalamatan, tulungan mo ako kay Kiyu. Ganon kasimple line yan. Kung talagang gusto mo akong bigyan ng pera, at tanggapin ko na lang. Kahit medyo alang, pasasaan ba, babanggitin ko ang kabutihan mo kay QU. Magaling. Yet sinasay totalang mabuti kong tao. Talaga BA? Gusto mo BA AKO? Paano mangyayari yun? AKO na, ganito, kagwapo, kahusi. Mo pa rin type? Sige. Kiyu, balik tayo sa bahay ni Lolo para kumain. Lolo, Lahat nandito na pala. Dahil na umupo kayong lahat. Ang tagal na mula nung maingay. Ako, matanda na. Gusto ko kayong bumalik para kumain. Hindi ba kayo naiinis sa akin? Lolo, ano ang sinasabi mo? Sige, sige. Ngayon, sa wakas, may kasama na akong uminom. Tara, tage. Sandali. May problema sa alak na to. Sandali lang. May lason sa alak na to. Sino ang naglakas loob lasunin si Lolo? Sino ang naghanda ng alak na? Ang pagkain at inumin ni Lolo ay si Wei Feng ang nag-asikaso. Pero matagal na siya kay Lolo, hindi siya posibleng gumawa nito. Sino? Parang SI Wei Feng yan. Night Chen, magangat ka. Pasok ka na, Nightchen. Ang ganda ng lugar na to Tama nga, ang perfect na lugar para sa mga patay. Nakita mo ako, hindi ka ba tatak? Matagal na kitang inaantay, bakit ako tatakbo? Akala mo talaga, dahil sa pagkakamali ko kaya mo ako natagpuan? 15 taong plano, lahat yan para lang sa recipe ng Knight Family. Ngayon, nasa harap ko na ang tagapagmana ng Knight Family. Kung mahuli kita, mas mahalaga ka pa kaysa sa recipe na yon. Malakas ang gusto mong magpakita. Ibig sabihin, ikaw talaga ang target ko sa pagkakataong ito. Tama. Matagal ko nang alam ang kasunduan sa kasal ng Pamilya G at Pamilya Ye. Naghintay ako ng maingat. 15 taon lang ang ginugol para makuha ang reseta ng gamot ng Pamilya G. Ngunit, nagpunta kang mag-isa sa Pamilya G dala ang kasulatan ng kasal. Pa sa amin, mga manggagamot, ito'y tila biyaya mula sa langit. Sigurado ka pang biyaya, yan mula sa langit, hindi kitla. Matagal ko na itong sinuri. Pagkatapos mong umalis sa pamilya, Nakafris ang pondo, wala kang ariarian. Nahulog ka sa mga kamay ko. Siguradong patay ka na. sobra kang kumpiyansa. Ang dakilang healer at ang mangkukulam, 2 linya ng millennial feud. 20 taon na ang nakakaraan, ang linya ng mangkukulam ay nagpagod gumawa ng lason. Pero tinanggal ito ng Night Clan leader gamit lang ang isang gamot na recipe. Talagang hindi isinuko ng langit ang linya ng mangkukulam. Ngayon, aw mo ng kamatayan. Kapag hindi magaling, plano ng panloloko ang sinimulan. Nasabi ko na ang lahat. Sa susunod, puputulin ko ang mga litid ng kamay mo. Litid and pa, dadalhin kita sa linya ng mangkukulam. May paraan kami para kunin ang sikreto ng Night Clan. Lahat ng lihim, kasabay na naubos ang lahi ng pamilya Yi. Simula ngayon, ako ang magiging pinakamagaling na manggamot sa lahat ng panahon. Ubusin ko ang pamilya Yi.
Gagawin ko para sa inyong pamilya Hindi na kailanman angat muli. Senali. Wala siyang lagnat. Bakit nagsasalita ng walang kwenta? Kanina, iligtas ang dalawang matandang iyon. Ginugol mo na ang napakaraming lakas. Hindi mo ako matatalo. Humanda ka na. Kanina, iligtas ang dalawang matandang iyon. Ginugol mo na ang napakaraming lakas. Hindi mo ako matatalo. Humanda ka na. Paano nangyari yan? Ang kapal ng mukha mo. Antas ng tungtsuan. Kaya pala kampante ang pamilya hayaan kang bumaba ng bundok mag-isa. Huli ka. Kanina kinatakbo kita, pero hindi ka tumakbo. Ngayon, Huli na. nasira kayo ang yugit mo, gamit. Patawarin mo ako. Alam ka na ang mali ka o. Kanina sabi mong lilipulin ang angkan ng ipamilya. Bakit hindi ka gumagalaw? Saish, sabihin mo tungkol sa tribo ng mangkuku. Bukod sa risita, ano pa yung plano laban sa pamilatsi? Hindi ko alam. May kinalaman ba sa pagkamatay ni Ji Yiming? Wala itong kinalaman sa angkan ng mga mangkukulam. Hindi mo ba tatanungin kung ano ang plano? Ng mga mangkukulam laban sa pamilya Mangkukulam ba lahat ay inutil? Anong dapat katakutan? Sige, Hindi ko akalain na matatalo pa rin ako sa kamay ng pamilya hoy, 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 hoy. Hindi pa kita pinapayagang mamatay. Bakit ka naglason? Bakit buhay pa rin ako? Kung hindi, sayang gamot. Hindi pa tapos ang mga tanong ko. Matinding lason ang nilagay ko. Anong paraan ang ginamit mo para iligtas ako? Sa lakas ko, magtanggal ng lason. Madali lang yan. Sabihin ng maayos, anong plano ang nasa likod ng grupo? Mamatay man ako, hindi kita sasabihan. Mamamatay ka, ililigtas kita. May kakayanan na ako. Ipaparanas ko sa iyo ang hirap na hindi ka makaahon, pero hindi ka rin mamatay. Ito ang lason na unti-unting sumisira sa mga buto ng tao. Ang maliit na insekto ko na ito, Kahit maliit lang siya, kakailanganin ng kalahating buwan para maubos ka. hindi mo pa rin sasabihin? Nagtatrabaho ako para sa Mundo Alliance. Ang Mundo Alliance ay gusto makuha ang recipe ng Blood Lotus ng pamilya G. Malaking gulo ang idinulot ni Jai Kiuyu. Patawarin mo na ako, pangako, susunod na ay mabubuhay akong may mahinahong asal. Umalis na, kapag makita ka ulit sa Tianjin City. Gets ka una, alis na ako. Bumalik ka na pala. Mahal, hindi lang ako nahuli ang salarin ngayon, may nalaman din akong isang bala. Anong balik? Si Wei Feng nagtatrabaho sa Tianjin Alliance. Sinira Lolo para sa recipe ng gamot. Receipt ng gamot. Narinig ba ni Lolo tungkol sa recipe ng gamot? Parang narinig ko dati mula kay tatay. Baka ang pagkamatay ng mga magulang ko ay may kinalaman sa receipt ng gamot na iyon. Posible. Kung ganoon, gagawa sila na masama kay Lolo dahil sa receipt ng gamot. Hindi si Lolo pati ikaw. Habang nandito ako, walang sinuman ang makakapanakit sa iyo at kay Lolo. Chiu Yu San Kamen Pimonta lagi kitang susundan. Alagaan kita ng maayos. Miss, tu m'as qu'à si Wefeng. Walang kwenta. Tumagal ka sa pagtatago pero tumakas ka. Ang sina mo. Pero kahit tumakas si Wei Feng, ano ngayon? Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang kontrolin ang pamilya ng Ji. Zhao, Ate, pumunta ka. Kunin mo ang reseta ng Ji family para sa akin. ate. Hindi inaasahan na kahit ang isang reseta ng ligaw na Knight family ay ganito, kaakit-akit. Gabi na, nagpapakaliit ka para makapuslit. Hindi ka nahihiya? Kung nalaman mo na, huwag ka nang magreklamo. Ipamamalas ko sa iyo ang aking paraan. Sugo. Pron, alamin kung ano ang mga paraan ko, Night Chen. Kait Night Chenu Y Fan KPA, Mamatekana.
Ang aking mga puppet, madali mong sirain. Ikaw ba ang nagtabwa kay Wefeng? Alam mo na ang aking kakayahan, iba. Saijish, sino ang tao sa likod ninyo? Kahit patayin mo ako, hindi kita sasabihan. May nag-Udo's essay, inyo kunin ang formula? Paano montak nalaman? Sabihin mo sa amo mo, kung may laban, harapin ako ng harapan. Huwag magtago na parang daga. Sino ang tinawag mong daga? Sige na, awagan mo na ang amo mo. Sabihin mo sa kanya, gamitin na lahat ng meron siya. Senyorita, may tagapagtanggol ang pamilya G. Nauli ako. Walang kentang tao, maghintay ka. Naayos ang tao, parating na sila. Oo. Ang aming dalagang tagapangulo, maaming bihasang tauhan. Pati ka na. Ano? Sino sila? Simpleng magnanakaw ng reseta, walang bigat. Huwag mag-alala, nandito ako. Eos copy. Ayos lang. Salamat, mahal, sa pag-aalala. Kuya Jiang, ikaw ang nagsabi na ang dalaga namin ay isang daga na ng api lang sa likod. Nilight mo ang dalaga namin, hahatiin kita. Mukhang mahilig kang maglaro. Paano nangyari? Isang kayom lang ang ginamit mo para sirain ang sandata ko. Mas malakas pa sa mas malakas. AKOS Ayachin, Alam, MOB. Hindi ako naniniwala. Kuya Jiang. Tinanggal ko na ang lakas mo. Parang inutil ka na ngayon. Hindi pwedeng mangyari yan. Sa MGA Mata KO, parang MGA Langgam Lang KO. Ipakita nyo na ang duwag na nasa likod nyo. Tulungan mo akong magpaisa. Ako na ang tututok. Sisiguraduhin kong magaling nga. Paluin hanggang sa matuklap ang Oo. Senyorita. Ito ba ang tumama? Oo, Zianga. Bobby Pala. Ang kinis ng katawan, ang init. Tinitingnan mo, di ka pa nakakakita ng babaeng malaking dibdib. Di pa nakakakita ng ganito kala. Huwag isipin na magagandang salita lang. Apakawalan na kita. Ang daming sugat ng mga kasama ko, dapat double ang kabayaran mo. Ang galing mo, babaeng halimaw. Kung mayroon kang lakas, atayin ako. Wala akong sasabihin. Hindi na ako magiging magalang dahil hiniling mo ang kamatayan. Ayusan kao, iyon para sa'yo. Ginang, kanina sinabi ng mokong na ito na ikaw ay isang daga na patago at duwa. Pinakaayoko ang daga. Lakasan mo pa ang loob mong gamitin ang daga para maasar ako. Papatiyan kita. Ginang, kakaiba ang lalaki. Baka dapat tayong umalis. At ka ba? Wala akong ibang paraan. Kapatid, ano ang pangalan mo? Nightshen, hindi ka inazang. Ang ganda ng katawan mo. Gusto mo bang? Sinasabi mo ba, gabi na tayo. Gusto ko lang talagang makita na maayos ang katawan mo. Night Chun ang sama mo. Basta matulungan mo akong makuha ang formula ng gamot. Ay paasayo. Ang ganda naman, maaari bang sabihin kung nasaan ang base ng leader ng Chanchan Alliance? Hindi ko man alam ang kuta nila, pero matutulungan kitang mag-imbestiga na maayos. Wala kang alam, pero gusto akong samantalahin. Ano nang ibig mong sabihin, Nightsea? Gusto mo pa rin akong samantalahin. Akala mo si Nightsea ay pwedeng basta-bastang hawakan Niloko mo ako, hindi ka naulo. sa aking pang-akit na sumpa. Magaling ang kontrol ko sa sarili. Sinon mag-aakala na hindi Ang pang-akit na sumba ko, ang bilis na basat. Ang taong ito, iba siya sa mga lalaking nakasalubong dati. Hindi ko akalain na may ganito kang prinsipyo. Malakas ka na, may prinsipyo pa, ang ganitong tao napakabihira. Siyempre naman, Ako ang anak ng hari ng Gintong Bundok. Hindi ko alam ang tungkol sa liga ng mundo. Sinusunod ko ang utos ng ama. ang hari ng Gintong Bundok ay ang iyong ama. Ang aking ama ay palaging sumusunod sa liga ng mundo. Ang lakas na hari ng Gintong Bundok, siguradong narinig mo na. Kung nais mong kalabanin ang liga ng mundo, una, kailangang talunin mo ang hari ng Gintong Bundok. Hindi mo siya kaya. Mas mabuti pang sumuko ka na ngayon. Hari ng Gintong Bundok. Kahit si hari ng langit dumating, walang makakasakit sa mahal ko. Salamat, Yecheng. Sinabi ko, poprotektahan kita. Yeching, Aminin ko, malakas ka, pero hindi pa ito sapat. Pero, kung makikipagtulungan ka sa akin. Kaya bang makipagtunggali kay Haring Jinshan? gusto mong magtulungan para talunin ang tatay mo. Hindi. Handa akong makipag-alyansa sa'yo para talunin ang Chansya League. Matagal nang nakayuko ang tatay ko sa kanila. Matagal ko nang hindi gusto ang Chansya League. Ayon, hindi ko talaga gusto ang Chansya League. Makikipagtulungan ako, ibigay ang impormasyon tungkol sa Chansya League.
CJ, napagkasunduan na natin ito. Magandang pagsasama, Yichen. Makikita ulit tayo balang araw. Ichan, di kayo akaling ganito kalakas ka, madali mong ginulpi sila. Hindi ko sasabihin ang masama. Siyempre, hindi ako nagsasabi ng walang besehan. Mahal, ikaw ang magbigay papuri sa DBA close KO and I missy. Bakit DMO siya punahan? Nga, halos dumikit na yung mukha mo sa dibdib niya kanina. Xiao Chianger. Sabi mo hindi mo na ako pinipintasan. Nikita KO rin. Mahal, nangangako ako, habang buhay ikaw lang ang mamahalin ko. Sige na, alam. Ang bibig ng lalaki, puro kasinungalingan. Narinig kong may nanggulo sa bahay kaya dali-dali akong pumunta. Pero huli na ako. Xiao Yu, hindi ka ba sinaktan? Lolo, pinotektahan ako ni Chen, kaya hindi ako nasaktan. Sa pagkakataong ito, naperwisyo ka na naman. Lolo, pamilya tayo, walang perwisyo o hindi. Lolo, ang mga tao para sa receipt ng pill ay tiyak na babalik pa. At ngayon alam na nila na may magaling na tao sa tabi ko. Si Chen ang gagawan nila ng paraan. Baka kailangang palabasin si Chen ng bansa. Chen, binilhan ka ng ticket papuntang bansa. Lumabas at magtago ng ilang araw. Hindi Piwi, malalaman nilang wala ako, magiging walang habas sila. Kailangan akong manatili. Kailangan tanggalin ang Nakaiwas tayo sa simula, pero hindi tatagal. Kailangan nating alisin. Ang Tianxia Alliance lang ang paraan para ligtas tayo. Lolo, ang pagsugpo sa Tianxia Alliance ay delikado para kay Cheng. Mukhang hindi ko napag-isipang mabuti. Si Qiyu ang pinangako kong ingatan habang buhay. Kahit anong harapin, apoy o matalas na espada, hindi susuko. Ang Tianxia Alliance na Cheng, huwag mag-alala, hindi nila kaya akong talunin. Ang Tianxia Alliance ay madaling lamangan. sige na. Lolo, gusto mo bang alisin ang kalaban ng mundo ng alyansa? Ano kung gawing pagkakataon ang handaan sa kaarawan? Magkaroon tayo ng malaking piyi. Ang ibig mong sabihin, gagamitin para maipon ang mga masasamang tao. at ilantad sila? Tama, kailangan natin silang harapin ng direkta para manalo. Sige, naniniwala si Lolo sa'yo. Sabay nage mundo nage aliansa. Si Xiao Dingchan at ang pamilya Ji, batid nilang minamanmanan sila ngunit nagdaos pa rin ng handaan, waring binaliwala ang mundo ng alyansa. Walang galang talaga. Pero okay din, mas madali akong makuha ang reseta ng gamot ng pamilya Ji. Ang pamilya Wang ng Jinsha, ang pinuno ng alliance sa buong mundo, nagtitipon ng pinakamagagaling na mandirigma. Lolo, kainin niyo po itong gamot. Ang gamot na ito ay kayang labanan ang lahat ng lason sa mundong ito. Sige. Si Chen El ang may maingat na pag-iisip. Lolo, may gusto pa akong pag-usapan sa inyo ngayong nandito ako. Ano yon? Gusto kong hilingin na si Rain ang reseta sa inyong selebrasyon ng kaarawan. Sige. Lolo, hindi ba kayo nasasaktan? Ang resipe naman ay orihinal na galing sa pamilya Ye. Sigurado akong may dahilan ka kung bakit ganito ang plano mo. Suportado kita ng buong puso. Dumating na si Binibining Ji. Talungin imo na lang akong tamayo. Kang Nayon, Ikaw nasa tabi yan. sana ako na lang talaga. Sino bang batang Ginoo ito? Paano kayo? Hindi ko pa kailanman nakita. Ngayon ko lang din nakita ang ganitong klase ng kagalingan. Sigurado akong galing siya sa kilalang pamilya. Isang walang kapangyarihan na batang hama. Hindi ko alam anong taktika. Para makuha ang tiwala ni MRG. Tama. Kung magpatuloy kayo, babalatan ko bib. Ano? Kaya mong umasa sa iba, pero hindi mo kayang magpasabi. Maaring itanong kung saang pamilya ka nagmula, Gino? Ako nga pala si Wangda, mula sa Tianxia Alliance. Nakita mo na ba ang liwanag ng perlas na ito? Napakabihira nito sa mundo. Ang aming Pinagdaanan ang napakaraming Inialay ito kay Ginoong G bilang regalo, para sa kanyang kaarawan. Ikaf, mukhang hamak lang. Anong klaseng regalo ba ang maibibigay mo? Ginoong Yichen nagbigay ng regalo, 1000 taong gulang na ginseng king, isang gintong kabayong panlahian. at 2 perlas na nagliliwanag sa dilim.
May mga tao na nakakatawa. Nagbigay lang ng night pill, tapos nagyabang. Ayan, napahiya na, DIBA? Pag marami ka pong kuda, papatayan kita. Ang utos niyo ay pumunta rito para mapahiya ba? Ikaw. Ang regalo, hindi naman base sa presyo. Puso ng lahat ang mahalaga rito. Ako, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon, pinatawag ko kayong lahat dahil may mahalaga akong bagay na sasabihin. Ang reseta na to, nakuha ng anak ko mula sa isang nakatagong pamilya. Maraming masasamang tao ang nag-target sa pamilya ko dahil dito. Hindi ko yun papayagan. Kaya ngayon, sa harap ninyo, sisirain ko ang reseta na to. Hindi ko akalain na talagang totoo ang reseta. Akala ko dati kento lang. Season SR, napakahalaga nitong reseta. Sayang kung masisira ito. Walang mas mahalaga kaysa sa buhay ng pamilya ko. Buenila. Matanda. Mas mabuti pang sumunod ka na lang. Ibigay ang reseta. Makaligtas ka pa. Imposible! Kapag napunta sa masasamang tao ang reseta, magiging sandata ito sa pagpatay. Ikaw ang pumili niyan, huwag mo akong sisihin. Bilizanayo, lumikad na. Kung hindi naman, Lahat kami pumirma ng kasunduan sa buhay at kamatayan. Walang silbi ang pananakot mo sa amin. Ang reseta na yan, kailangan maangkin ng Chansha Alliance. inayon, Patawarin mo kami. Pinilit kami ng Chansha Alliance. Kung hindi makuha ang reseta, Papatayin nila kami at ang buong pamilya namin. maawa ka na, lahat ng mga pinuno sa grupo namin napilitang gawin ito. apatawarin ko kayo. Gusto kong makilala ang mga pinuno ninyo. Siege. Agad kong ipapaalam sa aming pinuno. Magpapadala ako ngayon ng mensahe sa kanya. Sabi mo. Pupunta ba tayo? O hindi? Narinig ko ang diskarte ng bata. Sobrang kakaiba. Huwag na lang tayo pumunta. Pumunta tayo. Bakit hindi? Gusto kong makita kung ano talaga ang balak ng bata. Sa bulwagan ng Ji, Yichen, anong plano mo sa mga leader ng sekta? Kung gusto kong talunin ang alliance ng kaharian, hindi sapat ang lakas ko lang. Yung mga leader ng sekta, halata namang takot sila sa kamatayan. Sila, Hindi maasahan. Mas gusto nila. iyakapin ang pamilya na parang malaking puno. Sige, yumipo kayo. Siege. Tinawag Montag kami dito. Anong gusto Montag? Nagbadala pa kayo ng kao para patayin kami. Apos ang angas nyo pa. Napilitan lang kami. Baki mo naman kami pinapahirapan? Kailan ko ba kayo pinahirapan? Sige, sabihin mo nga, anong laman ng plano mo talaga? Pagtulungan nating talunin ang Tianxia Alliance. Alam naman ng lahat, ang makipaglaban sa Tianxia Alliance ay para ka nang humahanap ng kamatayan. Dahil sa ganitong pag-isip ninyo, Kaya kayong tinatakot. kung mabigo tayo, hindi ba't wala na tayong mapupuntahan? Hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. Yichen, di mo ba ako masisisi sa pagpunta ng di inaanyayahan? Ito si Izao, anak ng hari ng Jinshan. Bakit ka dito? Nakumbinsi ko na ang aking ama, ang grupo ng hari ng Jinshan ay handang makipag-alyansa kay Yichen. Ang mayembro ng Tianxia Alliance ay nakatutok sa reseta ng pamilya Jia. Kung di magtulungan, haharap tayo sa malaking panganib. Ishaotsia, gusto rin naming tumulong, pero malakas ang Chansya Alliance. Kung mabigo tayo, damay ang buong pamilya. Nga, paano ba naman kami, maliliit na angkan, laban sa Chansha Alliance, kung kukunin lang ang formula? May natitirang pag-asa. Pero kung susubuking wasakin ang Chansha Alliance, tila, Mukhang di ninyo lubos na unawaan ang paraan ng Chansha Alliance. Ang ama ko dati napilitang maglingkod sa kanila dahil sa kanilang pang-abuso. Mas malupit pa ang Chansha Alliance kaysa iniisip nyo. Kahit makuha natin ang formula ngayon, hinding-hindi nila palalampasin ang kahit sinong nakakaalam. Isa-isa nila kayong huhuntingin.
Walang iwan, wawasakin ang lahat. Lahat ng sasama sa akin ngayon, aking pangako, magiging ligtas kayo sa ilalim ng proteksyon ng pamilya Ye. Yi Chen, Bagamat di malinaw ang pinagmulan ng pamilya Ye, tiyak na kahit ang alyansa ng mundo ay hindi kayang galawin. Yi Xiaoxia, totoo ba ang sinasabi mo? Isa akong Ye Chen, mapagkakatiwalaan at Kung may proteksyon ng pamilya Ye, handa kaming sumunod kay Yi Xiao. Ang kinglonggang namin ay handang makipag-alyansa kay Yi Xiao. ang leader ng alyansa ng mundo ay mahirap hanapin. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mapakita siya. Yi Xiaoxia, matagal na akong nagmamasid sa alyansa ng mundo, pero hindi ko kailanman nakita ang tunay na itsura ng leader nito. Sobrang maingat siya at hindi basta-basta nagpapakita. Ang leader ng alyansa ng mundo ay parang multo. Kahit ang malalapit sa kanya ay di alam ang itsura. Lalo na kung saan siya nagtatago. Kung ganon, painitin natin siya. Ang bodega, nabigo ang misyon. Napakalakas ng Yi Chen, hindi natin makuha ang formula. Pakisuyo, ikaw na mismo kumilos, Pangulo. Hindi kikilos ang Pangulo ng Alyansa. Bahala ka, Dia. Ang batang iyon ay isang dalubhasa sa antas tungtsuan. Hindi namin siya kayang talunin. Maliban kung Maliban kung maghanap tayo ng isa pang dalubhasa sa antas tungtsuan, papatayin siya. Narinig ko sa underground website. May mga hitman na tumatanggap ng ganitong uri ng trabaho sa tamang halaga. Ipaparating ko ito sa Pangulo. Bumalik ka muna, hintayin mo ang utos. Chen, ito ba ang website ng mga assassin? Gagamitin ng leader ang dark web para maghanap ng assassin laban sa akin. Kaya magrehistro ako bilang assassin. Kapag nakuha kayo ang task na to, baka magamit kayo ang transaksyon sa dark web para hanapin siya. Hindi na, hihintayin na lang natin ang leader na kumagat sa plano. tama nga ako, kumagat talaga ang leader. Totoo nga magpo-post siya ng bounty sa dark web. Night Chen, ang galing ng plano mo. Talagang nakakamangha para sa isang katulad kong matanda. Wala yan, maingat ang leader. Gusto niyang patanggal ako kaya dark web ang pinaka-okay na opsyon niya. Night Chen, napaka-peligroso nito. Paano kung malaman ng leader na ikaw ang nasa likod nito? Hindi malalaman. Sa dark web, anonymous ang lahat ng transaksyon. Hindi malalaman na ako ang tumanggap sa task, na siya mismo ang target niya. Du matin na. Bakit walang reaksyon? Inalo ko siya ng transaksyon ng person. Nagalinlangan siya. Isang bahagi gusto niya akong tanggalin. Pero ayaw niya namang mabuking ang pagkakakilala niya. Tama na pala. YC Yen, tinanggihan tayo ng pinuno ng alyansa. Bigo na BA Teo? Hindi, ito ang resulta na gusto ko. Ang reaksyon ng pinuno ng alyansa ay patunay ng kanyang pag-iingat. Ayaw ipakita ang tunay na sarili, pero nahulog na sa bitak. Susunod, gagawin ang lahat ng paraan. Para malaman kung sino ako, at hina rin ang kakayahan ko. YC Yen, 3 araw lumipas. Walang sagot sa pinuno ng alyansa. Nagilala, AKO. Hindi na siya mahuhuli. Huwag kang mag-alala, babalik siya. Night Chen, paano mo nasisiguro? Dahil alam niya ang kakayahan ko. Walang taong kaya akong talunin sa tabi niya ngayon. Wala na siyang ibang magagawa, wala nang pagpipilian. Mukhang gumagalaw na ang leader. Malamang sinusundan na niya ang ay natin ngayon. Anong gagawin natin? Tamang-tama, ayaw na rin ang magsimulang subaybayan siya. Opisina ng Security Bureau. Mahirap ang pagsubaybay sa IE ng Darknet, kailangan ng OAS. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon atin para mahuli ang pinuno. Magagamit ko ang resources ng cybersecurity team, pero kailangan pa rin ng 24 OAS. Ayos lang, naniniwala ako, mabilis ulit siyang magsususpetsa. Tao. Sabihan ng Cybersecurity Department, ibigay ang buong lakas sa pag-track ng target. Siege. Kuya, pumayag ang kabilang panig sa hapang transaksyon, pero merong kondisyon. Pumayag siya sa pagkikita, anungin ang kondisyon. Ipadala ito. Mali. Kuya, ang pinuno ng Chiang Nameng ay nag-request na kailangan kayong personal na pumunta, at ang lokasyon ay sila ang magdedesisyon. Gabi, hindi ka pwedeng pumunta. Delikado nito.
Walang problema. Mayroon akong paghahanda. 3 araw mula ngayon, Way House number 18 sa pantalan ng Tianhai. Liblib ang lugar na yun. Hepe, natunto ng IE sa kanlurang Tianhai. Magpadala ng tao. Hindi na kailangan. Malamang stepping stone lang yan. Hindi ganun kadali mahahanap si Pangulo. Tagumpay ang plano. Umagat siya. Gabi, sobrang kinakabahan ako. Kung papayag makipagkita si Pangulo, sigurado may aasahan siya sa likod nito. Hindi ako mag-isa. Nakipag-ugnayan na ako sa mga pinuno ng grupo. Sasama sila upang suportahan. Totally. Siyempre, gayon, kailangang tapusin ang mga kalaban at tuluyang alisin ang banta ng Chancia Alliance. Siguraduhin ligtas kang babalik. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Pantalan ng Tianhai. Nandito na ako. Natanggap, huwag kang mag-alala, Nightmaster. Nasa posisyon na ang mga tao ko, handang sumuporta anumang oras. Labing Walo, Warehouse number 18. Pinuno, nandito na ako. Pinuno, alam ko narito ka. Hindi ba't napag-usapan natin na magta-transaksyon ng harapan? Kung di ka magpapakita, paano tayo magta-transaksyon? Maaga ka dumating. Hindi ko akalain, Master ng Tungchuan Realm ay ganito kabata. Narinig ko ang boses ng pinuno. Mukhang bata ang edad. Bakit kailangan ang harapang transaksyon? Pinuno, matagal kayong nagtatago sa mundo ng mandirig. Naitayo ang tiyan, siyaming gamit ang husay at lakas. Ikaw ang matagal ko nang hinahanga ang idolo. Kilala mo ba ako? Hindi, pero hindi nito pinipigilan ang paghanga ko sa iyo. Kawili-wili. Matagal na akong gumagala bilang mandirigma, pero wala pa akong natatapuang tahanan. Narinig kong itinatag mo ang Tien Siameng. Pinuno, gusto kitang bisitahin, ngunit wala akong pagkakataon. Hindi ko inaasahang pangalan mo. Nakakarating sa malayo. Sumali ka na sa Tien Siameng. Kailangan namin na mandirigma tulad mo. Ang makasama sa Tien Siameng ay isang karangalan sa akin. Mabuti, simula ngayon, tayo ay magkapatid na. Inuno, ikinararangal kong maging bahagi ng pangkalahatang alyansa. Ang iyong lakas at talino ay eksaktong kailangan namin. Pinuno. Pumayag kayo sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Makita ang base ng pangkalahatang alyansa. Hindi pwede. Bagong kapalang. Walang ganitong patakaran sa pangkalahatang alyansa. Para makapaglingkod sa alyansa, kailangan malaman ko ang puso ng grupo. Kung hindi, ipiliin ko, Saish, pumapayag ako. Pero, kailangan mong takpan ang iyong mga mata. Natural lang yan. Dalawang oras na, wala parang balita kay Nightchang. Wak makalala, QEU, magaling SI Nightching. Wala siyang mapapaling masama. Hello, Director Chen. MS, G, ako si Shen Qiang. Kasama niyong Master Yi ang pinuno ng alyansa at Ano? House. Ang plano ba ay hulihin ang pinuno na Oo. Nagbago ng plano si yung Master Yi at sumama sa pinuno ng alyansa sa kampo ng Tianxia League. Hindi pwede, delikado niyan. MSG, hindi gagawa si yung Master Yi ng bagay na wala siyang tiwala. Nilagyan ko na siya ng tracking device. Sinusubaybayan ko sila ngayon, at nangangako akong agad kayong abisuhan kung may mangyari. Ngayon, magtiwala po kayo kay yung Master Yi at sa amin. Maligayang pagdating sa Tien Siameng. Narinig ng leader na Tien Siameng ay kumukuha ng bihasang mandirigma. MGA bahasa. Yun ay panlabas lang. Panoorin mo ang tunay na lakas. Ito, ano ito? Ito ang tunay na pundasyon ng Tien Siameng. Sa panahon ngayon, mas mabilis ang bala kaysa sa mga mandirigma ng Wulin. Kahit gaano kahusay ang disiplina, hindi nito matatalo. Tien Siameng ay nanatiling matatag sa mundo ng Wulin. Ito ay bahagi lamang. Ang aming impluensya ay saklaw ang buong bansa at umaabot pa hanggang sa ibang mga bansa. Naithaw, hinahangaan kita. Bihira ang mga mandirigma sa antas ng Tongtsuan Jing. Halos wala ng tulad mo. Pinupuri mo Ngayon, nais kong opisyal na imbitahan ka na sumali sa Tianxia Alliance, maging isa sa amin. AKO. Tumatangi. Ano? Nandito ka,
Maliban sa Tianxia Alliance, ang lahat ay patay na. Akala mo ba bakit ako naglakas loob na dalhin ka rito? Dahil alam ko, hinding-hindi ka makakaalis dito. Pinuno, akala mo ba ang baril ay makakapagtakot sa akin? Hindi para takutin ka, kundi para patayin ka. Kahit gaano ka kalakas sa martial arts, hindi ka kasing bilis ng bala. Subukan mo lang. Namimihasa ka sa kamatayan. Mas mabilis kaysa bala ang pilak na karayong ko. Hindi ito possible. Bakit hindi possible? Hulihin niyo siya. Sigurado ba kayo na gagawin nyo yan? Ikaw sino ka ba talaga? Ang pangalan ko ay Nai Chen. Nai Chen? Hindi ka makakatakas. Gaano ka man kagaling, pagpasok mo sa Tianxia Alliance, nakahiga kang lalabas. Ganun ba? Kala mo makakatakas ka? Hindi ko naisip tumakas. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, napapalibutan ka na. Kuya, Inuno, wala ka nang mapupuntahan. Akala nyo ganito kadali akong hulihin? Innocenti kayo. Lahat ng tauhan mo kontrolado. Ano pa ang alasa mo? Hindi mo alam kung sino ako at hindi mo rin alam kung gaano kalawak ang impluensya ko. Hindi ako interesado kung sino ka. Sa araw na ito, hindi ka makakatakas sa batas. Napaka-inosente mo. Ang totoong target ko ay hindi ang labanan sa mundo ng mga mandirigma. Kapag nakuha ko ang formula, makakalikha ako ng mandirigmang mas malakas sa karaniwang tao. At kapag isinama ko ito sa pinakamalakas na arsenal ng sandata, sino pa ang makakapigil sa akin? So, ito ang plano mo. Ang formula na iyon, mula sa isang misteryosong pamilya, pwedeng gawing mandirigma ang tao. Sa maikling oras, magiging ancient warrior sila. Kapag nakuha ko iyon, lalakas ang mundo kong alyansa. Mas mataas ang antas ng kasanayan nito. Inunterya mo ang pamilya, Jay. Manalo o matalo, huwag na tayong magsayang ng salita. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, pasasabugin ko ang buong bese. Sabay tayong mamatay. Tilo. Xianger, Anong ginagawa mo dito? Kaya pala ang leader ng alyansa ay si Xiaojia Patriarch, Xiao Dingchan. Leader, maari ka bang magsalita ng maayos? Tari, Tapos lahat. Tama na. Xianger. Tai Patawad. Itay, hindi ba pwedeng mabuhay ng maayos? Xianger, ako ang nakamali. Sa mga taon na lumipas, dahil sa tinatawag na ambisyon. Napabayaan ko ang nararamdaman mo, pero huli na para sa akin. Itay, aminin ang pagkakamali mo. Bibigyan ka ng korte na magaan na parusa. Direktor Chen. Ginoong Ye, haharapin ko ang batas. Ginoong Xiao, malinaw ang iyong kasalanan. Ang pakikipagtulungan sa investigasyon ang matalinong gawin. Naintindihan kayo, pero bago ako dalhin, pwede ko bang kunin ang ilang personal na gamit? Anong personal na gamit? Ang ilang mga litrato at dokumento ay mga alaala namin ni Xianger dahil kailangan kong makulong. Pakiusap, payagan akong dalhin ang mga alaala. Director Chen, pakisuyo. Tanggapin niyo ang hiling ng tatay ko. Sige, maghihintay sa labas. Salamat sa inyong pangunawa. Xianger, hintayin mo ako, bababa na ako kaagad. Ginoong Ye, salamat sa pangunawa sa tatay. Hindi mo kailangang mapasat. Gusto ko lang na maayos at mapayapa ang maging solusyon natin sa lahat ng ito. Hindi maganda. Lahat mag-ingat. Kihuwag. Tari. Xianger, patawad, ako. Hindi pwedeng mahuli nila. Mamuhay ka ng maayos, huwag tulad ko. Tari. Xianger, anggapin mo ang lungkot. Ano ng problema? Ara kang masyadong nag-aalala sa akin. Narinig ko na delikado rito. Akala kayo, Master sa antas ng tungtuan, hindi madaling mamatay. Pesensya, inakabahan kita.
Nay Xiao, may armas at bala sa base, kasama ang dose-dose ng barilero. Kapag kumalat ang armas sa lipunan, magiging malubha ang resulta. Paano natin ayusin ang armas at barilero? Ang armas ay ibigay sa gobyerno. Barilero pwedeng sumali sa seguridad ng kumpanya ni QU. Bihasa sa training, maaring protektahan ang J Group. Ibigay mo ba sa akin? Ang mga tao ay hindi kriminal, inupahan lang. Sa halip na hayaan silang maging problema, mas mabuting bigyan ng trabaho. Palagi mo akong inintindi. Siyang, fiancé kita. Sige, Ayusin ko, yan. Ipiliin at susuriin ang mga tauhan para masiguradong maayos bago ko sila ipasa kay MSG. Okay, bahala ka, Ene. di akalain pamilya Xiao at pamilya G natin. Parehong may relasyon sa pamilya Ye. Tingtiyan lang para sa isang recipe ng gamot. Lubos ng nalihis ng landas. Xiang huwag mag-alala. Habang nandito ang matandang ito, ang pamilya Xiao ay di magpapatalo ka. Simula ngayon, ikaw na ang totoong apo ko. Salamat Lolo G. Hindi ko akalain na ang apat na kasal ng pamilyang Ye ay magdadala ng maraming problema. Pero mabuti na lang, maganda ang naging resulta. QU, alam ko na ang simula ng pagkikita natin ay medyo kakaiba. Pero ang kapalaran, ganun talaga, inagtatagpo tayo nito. Show you gusto kita. Huey bang maging girlfriend? Yi Chen. Uy, sagot na! Pumapayag ako. Sandali, matagumpay na ba ang pagpapahayag ng pag-ibig? Ayon sa tradisyon, may do. Dote? Oh, wala akong naihandang ganon. Pong dote. Hindi pwede, hindi valid. Sobrang bait and ayak. Paano makakapag-asawa kung walang Xiang huwag ganyan? Hindi piwid, to, prinsipyo yan. Mrs. Yi Chen, nitong mga araw, parang hindi maganda ang pakiramdam ng katawan ko. Anong nangyari? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Show you bonus ka, Banes AKO? at hindi lang isang bata. Anong ibig mong sabihin? Senali lang. QU, 6 na kambal ang pinagbubuntis mo. 6. Magkakaroon na tayo ng mga anak. Yi Chen, magiging nanay at tatay na tayo. Mga anak ko, ang angalagaan kayo ng tatay. Wackis.